Ako po si John Salas, also known as Joy dito sa barangay namin. Yung tatay ko, farmer talaga sila. Nakagisnan ko na rin yung tatay ko, nagagatas. Pero until such time na nung bata ako, nung bumutok ko yung Mount Pinatubo, ma'am, may isang pamilya na pumunta doon sa kapitbahay talaga namin. From Bambantarlac, pumunta po doon sa Magalang, San Agustin, sa barangay namin. Nagdala po sila ng 20 na heads ng kalabaw. Yun po, ginagatasan po nila. Nakita ko po yung yung kung gaano kaganda yung business ng pagkakalabaw. Kasi everyday, meron ka pong may sales ka na nagagamit nila sa pagbawa ng mga bata, pag-aaral, sa everyday expenses. So, parang doon naging eye-opener ko na, ito, maganda ito. Sabi ko, gusto ko ito pagdating na panahon. Ang pagiging OFW, napakalaking stepping stone po sa akin ito, napakalaking break na po. Pero napag-isip-isip ko rin, hindi habang buhay nakikipagtrabaho ka. Kasi lalo na sa larangan namin, sa dairy farming, habang bata ka pa lang, kaya ng katawan mo, pero pagka umidad ka na, hindi mo na kayang sabayan yung trabaho sa dairy farming. Lalo na sa ibang bansa, malamig, talagang napakahirap na desisyon. Kasi talagang, handun na kami. Handun na yung pamilya ko. Bigla akong bumaba. Kaya mahirap i-explain sa kanila na bakit ko ginawa ito. Kasi may trabaho ako. Maganda yung trabaho ko. Yung anak ko may trabaho na doon. Maganda yung buhay namin doon. Bumaba ako dito. Kasi alam ko, kahit na bare-bare lang kikitain ngayon, pag tagumpayan ko ito, alam ko, magiging hawa pagdating ng panahon. Sa farming po, hindi lang dapat sa production. Dapat meron po tayong kakayahan na mag-process. Yun po yung aking tinitignan sa future, na pagdating ng panahon, sarili kong gatas, ipaprocess ko. Alam ko po na maganda po ito. Mapapagtagumpayan po natin to. Meron po akong tatlong beautiful girls. Yung isa po doon, nurse na po, may trabaho na po sa London. Which is, yun po ang sa future na pinag-pray na kahit sa dalawa man lang na yun, mayroon sumunod sa yapak ko, may uwi ko sila dito. Baka sakaling, kung hindi man sa farming sila ma-involved sa processing, pwede, ganon. Yun ang pinag-pray namin na Mrs. na makauwi rin si Mrs. dito para dito na kami. Sama-sama sa dairy farming. Unang-unahin natin, dapat may puso ka dito sa dairy. May passion ka. Yun ang pinaka-importante. Kasi kung may passion ka, kahit na bumagsak ka, mamatayan ka ng kalabaw, mawalan ka ng kalabaw, iaangat mo yan. Kasi may passion ka. Hindi doon natatapos yung pag-aalaga mo sa namatayan ka ng kalabaw. Kung may passion ka, isang challenge lang yon para iangat mo pa. Maraming salamat. Pinasasalamatan ko sa Philippine Carabao Center, yung support nila. Si Sir Erickson, si Sir Erwin, yun lang mga tao na yun. Sir Marlon, yung mga tumulong sa akin, pumapasyal dito. Para sa akin, napakalaking tulong yon ng PCC. Sa tagal ng pagtatrabaho ko sa ibang bansa, 22 years, hindi lang ako, basta Pilipino, talagang tinitalanghan nila sa ibang bansa dahil sa hard worker ang Pilipino. So napag-isip ko, lagi kami pinupuri dahil sa aming taglay na kasipagan. Bakit sila ang nakikinabang? Bakit hindi ako ang makinabang sa kakayahan ko sa dairy farming? Kaya yun ang naging motivation ko. Sabi ko, uwi ako. Habang bata, gusto ko, ako ang mag-develop sa aking farm. Umpisahan ko na para magamit ko doon yung kakayahan ko, yung katalinuhan ko sa dairy farming. Proud ako para sa inyo ito.